Kayo po'y nakikinig sa mga kababalagan at nakakatakot na kwento dito lang sa Annabelle Channel. Hello po Miss Annabelle. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyong channel ay tungkol sa karanasan ko nung ako'y minsang nagmamaneho ng aking motorsiklo. Alam ko, Miss Annabelle, na marami sa atin ang may iba't ibang karanasan pagdating sa multo o aswang sa kalsada. Yung ibabahagi ko naman ay talagang nakakatakot na naranasan ko noong papauwi pa lamang ako sa amin galing sa bahay ng bagong dating kong kaibigan. Ako nga pala si Lito, binata at mahilig sa magagandang dalaga. Hindi din sa pagmamayabang pero maraming mga dalaga ang nahuhumaling sa akin. Higit kasi sa madiskarte ako sa panliligaw, ay gwapo rin ang aking itsura. May kaibigan akong matalik, Miss Annabelle. Tawagin na lang natin sa pangalang Pablo. Kakarating niya lang galing trabaho sa ibang bansa. Alam mo, Miss Annabelle, ang kaibigan kong si Pablo ay isang torpe. Kaya kahit may pera, ay wala itong girlfriend since birth pa. Higit kasi sa hindi ito marunong manligaw, ay mahihiyain din ito. Nang malaman kong umuwi ito, ay agad akong pumunta sa bahay niya upang dalawin siya. Tumagal ang aming pagkukwentuhan, kaya madilim na nang nagpaalam akong umuwi. Kinutya ko pa siya kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang girlfriend. At napasubo pa ako, hanapan siya kung sakali. Kawawa naman kasi, medyo nag-iedad na mag-isa. Nang papauwi na ako, napadaan ako sa lugar na may maraming tao. Parang may pista ata. Maraming tao kasi ang nakatambay sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan ako kasi may mga madilim na bahagi sa gilid ng kalsada. Napatigil ako nang may marinig akong tumawag sa akin. Pinatigil ko ang makina ng aking motorsiklo. Pagtingin ko, nakita ko ang isang magandang dalaga. Sinabi niya sa akin na may nahulog raw. Kaya napalingon ako kung ano ang nahulog. Ngunit hindi ko ito makita. Hindi naman ako nagalit sapagkat hindi naman niya kasalanan kung ano man yung nakita niyang nahulog. O kung may nahulog nga talaga na hindi ko lang malaman at makita kung ano. Ngunit hindi ang nahulog ang dahilan kung bakit napatagal ang usapan namin, kundi ang maamo nitong mukha na nasulyapan ko. Out of curiosity ko, Miss Annabelle, dala na rin sa kagustuhan kong makilala siya, ay tinanong ko ng kaunti. Tinanong ko kung bakit nandun siya ng mga oras na iyon. Kung ano ba ang okasyon at maraming tao. Sabi niya sa akin na ganoon raw talaga sa lugar na iyon. Kapag kabilugan ng buwan, marami ang tumatambay sa labas lalo na sa kalsada. Nakikipagkwentuhan at ninanamnam ang sinag na mula sa buwan. Pumunta daw siya doon para makapagpalipas ng oras naman. Sabi pa nga niya, Miss Annabelle, na gusto niya nga sana daw na mag-ikot-ikot. Kaso wala naman siyang makakasama. Parang nabigla naman ako sa sinabi niya, Miss Annabelle. Para bang gusto niyang ipahiwatig sa akin na gusto niyang sabayan ko siya na makapag-ikot-ikot. Medyo natigilan lang ako sa isiping hindi siya natatakot na makasama ako nang kaming dalawa lang, na hindi niya alam kung saan kami pwedeng pumunta ng gabing yon. O di kaya
Hindi man lang siya natakot kung anong pwede kong magawa sa kanya. Kasi una't una ay hindi naman kami magkakilala. Pero iwinaksi ko na lang ang isipin yon. Total, ay wala naman akong gagawin sa kanya. Ang ideyang biglang lumitaw sa aking isipan ay balikan ko ang aking kaibigan. Baka ito ng paraan para maka-girlfriend na ito. Dahil sa isipin na iyon, ay sinabihan ko ang babae na babalikan ko lang ito at mayayain lang akong kaibigan. Kinuhaan ko siya ng picture at kinuha ko na rin ang numero nito at hindi man lang ito nagdalawang isip na ibigay at pumayag naman ito kagad. Ewan ko ba? Parang may mali. Ngunit hindi ko na pinansin. Nagkasundo kami, Miss Annabel, na hintayin niya lang ako sandali at babalik naman ako kaagad. Mabilis ko ngang pinuntahan ang aking kaibigan na si Pablo. Mabilis naman itong pumayag, lalo na nang makita nito ang larawan ng babae na kinuha ko para makita nito. Para bang lumaki ang mga mata nito at naging sobrang excited sa aming pupuntahan. Parang hahatakin pa ako nito sa sobrang galak. Tinext ko nga, Miss Annabel, ang babae na pabalik na kami. Kasama ko ang kaibigan ko. Nag-reply siya na sa ibang lugar na lang kami magkita. Sa bahay na lang daw nila kasi tinawag na daw siya para umuwi ng mga magulang niya. At balak na lang niyang ipakilala daw sila sa mga magulang nito bilang mga bagong mga kaibigan. Tinext nga niya, Miss Annabel, ang lugar at tinahak na namin ang daan papunta roon. Pagdating namin sa lugar, ay napag-alaman namin na medyo papasukin ang lugar at ang daan ay medyo liblib at wala man lang streetlight na pangtanglaw sa madilim na daanan. Tanging sinag ng bilog na buwan lang ang tumatanglaw sa amin. Para bang may kung anong sumusunod sa amin at nagmamasid. Maririnig mo ang huni ng mga ibon at mga kaluskos ng kung anong mga hayop. Nakakapanindig balahibo. Ang mga puno ng kahoy ay wari mo mga higanteng tao na lumalapit at humaharang sa daan. Nakakapangilabot. Ang nakakayamot pa, Miss Annabel, kasi sabi ko sa kaibigan ko na bumalik na lamang kami para kasing hindi tama ang desisyon namin na pupunta roon. Ngunit sa kagustuhan kong matulungan ng kaibigan ko na makilalang babae, ay pumayag na lamang ako na magpatuloy na lang. Sa bagay kasi, magkasama naman kaming dalawa. Laking yamot ko nang sinabi ng kaibigan ko na marami na pala itong naging girlfriend at itinago lang nito sa akin para daw mahanapan ko ito ng babae. Akalain mo yun, Miss Annabel? Kaya pala gusto niyang puntahan talaga ang babae dahil sa type daw talaga nito ang babae. At idadamay pa talaga ako sa mga kalukuhan nito. Nakala ko naman ay walang kasing bait. Yun pala ay walang kasing manloloko. Sinabihan pa ba naman ako na parang taga-bundok raw ang porma ko. Kasi nga, may kwentas pa akong krus na suot-suot. Pero dahil napasubo na ako ay dinedma ko na lang. Tinext kami ng babae na pumasok lang daw kami. At sa dulo ng daan ay naroon na ang bahay nila. Tinahak na nga namin, Miss Annabel, ang masalimuot at nakakatakot na daan. Pagdating namin sa dulo, ay may nakita kaming bahay. Yun lang ang tanging bahay na nakatirik sa lugar na iyon. At sa dulo pa talaga ng daan. Pagdating namin ron, ay doon na sa labas ng babae na naghihintay sa amin.
Pinapasok niya kami sa kanilang bahay. At doon nga, naghihintay ang kanyang mga magulang sa loob. Nakangiti ito na bumati sa amin. Parang galak na galak. Ipinakilala ko ang aking kaibigan. Ilang sandali pa ay nagkayayaan ng dalawa na lumabas ng bahay at doon na mag-usap sa labas. Susunod pa sana ako, ngunit sinabihan lang ako ng loko kong kaibigan na maiwan na lang daw kasi makakaistorbo lang daw ako sa kanila. Kahit hindi ko na makaya ang takot na nararamdaman dahil sa kakaibang kilabot sa daan at kakaibang atmosfera sa bahay na iyon, ay nagpaiwan na lang ako sa loob ng bahay. Mag-iisang oras na ata na hindi pa rin bumabalik ang dalawa, ay napilitan akong lumabas at maghanap ng signal kasi walang signal sa loob. Liblib na kasi ang lugar. Paglabas ko, habang naglalakad-lakad, ay may napansin akong mga aso na parang nakakatakot kasi ang mga mata ay pulang-pula na nalilisik at tumutulo ang mga laway ng mga ito na para bang asong ulol. Kahit saan ako magpunta ay sunod ng sunod ang mga ito. Ngunit hindi naman makalapit sa akin. Ewan ko ba, ngunit parang gusto talagang mangagat ng mga ito. Nakakatakot. Parang naninindig ang mga balahibo ko sa takot sa kakaibang pakiramdam na nararamdaman ko. Biglang tumunog ang cellphone ko at nabasa ko ang text na galing sa kaibigan ko. Ngunit hindi ko maintindihan kasi tanging ASW na kung basahin mo as lang ang nakatype sa message niya. Biglang narinig ko ang ungol ng mga aso at pagkaikot ko ay tumambad sa paningin ko ang kaibigan ko na parang wala ng buhay na kinakain ng mga aso. Halos hindi ko mahabol ang hininga ko sa pagtakbo papunta sa aking motorsiklo habang nakasunod ang mga asong parang nauulol at tumutulo ang mga laway ng mga ito. Pagdating ko sa motorsiklo ay hindi ko mahanap ang susi. Nanginginig na ang buong katawan. Nang mahanap ko na ang aking susi ay hindi ko ito mapasok sa susian sa sobrang takot. Nangangatal ang mga bibig ko at nanginginig ang mga kamay ko. Ilang sandali matapos kong maipasok ang susi ay nahirapan naman akong paandarin ang motor. Papalakas na ang atungal ng mga aso. Sipa lang ako ng sipa sa gas ng aking motorsiklo para umandar. Nanginginig na ako sa sobrang takot sa aking nasaksihan. Pagkaandar ng aking motor ay pinasibad ko ito ng mabilis. Palabas ng lugar na iyon. Palayo sa bahay ng babae. Nasa kalagitnaan na ako ng daan nang may nakaharang na isang malaking aso na pula ang mga mata at tumutulo ang laway. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at mas lalong binilisan ang takbo ng motor ko. Sinagasaan ko ang aso. Ngunit laking gulat ko nang biglang nawala ito nang malapit na itong mahagip ng aking motor. Nang malapit na akong makalabas sa nakakatakot na daanan na iyon, ay nasindak ako nang makita ko ang dalagang babae na nakilala namin, naduguan at humihingi ng tulong. Sa awa ko ay tumigil ako at pinaangkas ko ang babae sa likod ng aking motorsiklo. Hanggang dito na lang muna, Miss Annabel. Itutuloy na lang natin ang susunod na kabanata ng aking nakakatakot at nakakapangilabot na karanasan. Sana'y subaybayan pa ninyo ang aking kwento. Talagang masisindak kayo sa aking mga naranasan. Maraming salamat naman dito sa pagpadala mo ng iyong sulat
ng mga nakakatakot at nakakapanindig balahibo na kwento. Sa mga gusto palang magpa-shoutout, ay mag-comment lang below para tawagin ko ang mga pangalan ninyo sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat!